lumalaban. Mabuhay po kayong lahat. Tinatawagan naman po natin mula sa hanay ng mga magsasaka, mula sa pakisama, Mr. Sam Cuellas. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po mula sa hanay ng pakisama o yung pambansang kilusan ng mga samahang magsasaka. Kasaysayan lang po ang ating patitingnan nung diniklara ng Pangulong Marcos. Nabalagpag po ang mga kroni ni Marcos noon. Nabalagpag ang mga nasa paligid niya. Una, ano ang nangyari sa reformang agraryo? Hindi naman po napamahagi yung malalaking lupain ng mga kanyang mga cronies. Pangalawa po, ang pang-aabuso ng mga militar. Sa kalayunan po ay nararamdaman na hindi lang po nakikita o naipaparating dito po sa Kamaynilaan ang pang-aabuso ng mga militar. Marami ang na-torture, marami ang nawala, marami ang ninakawan, marami ang hindi nagsasalita dahil takot ang mga ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa hayran naming mga magsasaka. Wala po kaming kabalan-laban-laban. Dahil nga po yung aming pong pagpupulong ay tinatago pa namin. Dahil pag ikaw ay nakita ng pulong-pulong at ikaw na tsempuhan ng mga militar, asahan mo, ikaw ay dadamputin. At wala lang habas na ikaw ay kukulong. Nasaan ang hustisya ng mga maliliit na mga magsasaka? Ganon din po, namayagpag ang sinasabing mga kroni ni Marcos. Ano ang nangyari sa mga pagkakamkam ng mga lupang malalaki? Lalong-lalo na po ang Bugsok Island. Ito po ay 11,000 hectares. Nanoon ay pinagyayaman ng ating mga kapatid na katutubo sa Bugsok, Palawan. Ano ang nangyari sa pagkakamkam ng lupa? Pinalayas ang ating mga kababayan doon, ang ating mga kapatid sa Bugsok Island para lang sa isang proyekto na sila lang ang gustong magka-interes at gustong magmay-ari. Nasaan po ang hustisya ng ating mga kapatid sa Bugsok, Palawan? Ano ba ang epekto ng martial law? Ngayon, nagbabanta sa atin na maaring sumiklab uli ang martial law. Kaawa-awa po ang kalagayan ng bansang Pilipinas kung sisiklab muli ang martial law. Kaya nga po, sa hanay namin, ito po ay aming tinutulan at kami po ay nakikiisa sa ganitong laban na dapat huwag natin hayaan na matuloy muli ang martial law at maghari muli ang mga bitri sa lipunang ito. Kaya nga po, kami may nagpapasalamat dahil sa ganitong pagkilos. Ano pa ang nangyari karanasan ng mga panahon ng martial law? Hindi po ba laganap ang mga harassment? Laganap ang mga pagtutorture sa ating mga kababayan? Dahil alam natin na ang isang diktatorya Marcos ang nag-order sa kanila. Kaya siya ang Chief Executive Director noon, di ba? Siya ang Chief of Staff. Siya ang pinaka-hepe ng mga sundalo noon. Sa kanya nanggagaling ang mga order kung anong dapat gawin. Kaya umabuso ang mga tauhan niya at mga militar. Kaya kaming mga magsasaka sa karayunan ang lubos na naapektuhan. Kawawa po ang maliliit na mga magsasaka. Dahil wala pong boses, hindi alam kung saan totoo noong mga panahon na yun. Kaya nga po, naalala ko pa noong 1986, nagsumiklab ang revolusyon. Dito rin mismo sa isang ito ay sumama. Ako mismo ay sumama. Hindi ko pa naintindihan kung bakit pinaglalaban. Noong mga panahon na yun, ay bumuo ang isang pambansang kilusan ng mga magsasaka. Pagkatapos ang extra-revolusyon ay pinanganak ang pakisama. At nagpatuloy na nagbantay
kung ano ba ang proyekto, ano ba ang pwede natin gawin para papaunlad ang mga magsasaka natin sa Pilipinas. Ngayon po, anong dapat natin gawin? Tayo po ay magkaisa. Huwag nating hayaan ng ating demokrasyang nakamtan noon ay mabawi muli nila at sila naman ang may maghari. Alalahanin ninyo noong panahon ng Marcelo, hindi bumat limitado at kontrolado nila ang media. Bawal ka magsalita ng labag sa ating gobyerno at ikaw asahan mo huliin ka at kukulong. Hindi po ba napakapangit na karanasan at bangungod sa ating mga Pilipino? Sa uli po aking panalita, sinasabi ko po sa inyo, wala pong imposible kung tayo po ay narinindigan at magkakaisa lamang. Lahat ng ito ay mapatagumpayan natin at asahan natin sa mga susunod na panahon. Ang mga nagbinte sa Malacanang ay lulod sa atin. Basta lang po tayo po ay pairalin natin ang ating katatagan, pairalin natin ang ating pagkakaisa. Yun lang po at maraming salamat sa bubuo ng Pilipinas. Salamat po sa inyo. Ngayon naman kumikilos mula sa Alyansa Tigil Mina, Ginoong Ben Molina. Si Doc Ben. Isang mainit na hapon sa inyong lahat. Okay na pa ba kayo dyan? Handa na ba kayo mag-alsa at lumaban? Pupunta tayo sa Malacanang? Ngayon na? Hindi pa. Maganda po na tayo. Magandang hapon po mula sa Alyansa Tigil Mina. Ako po si Dr. Molino, hindi po Molina. Matagal na ho kami nakikibaka para sa ating kapaligiran. Panahon pa ni Marcos. Kakulimbata ang ating bayan. Ang markaper, andyan pa rin. Yung mga biktima, wala pang bayan. Ay, ito pang buksan. Ngayon, meron tayong bagong kalihim na gustong tapusin na ang mga permisyong pagmimina. Pero mukhang ayaw tapusin ni Duterte. Ulong-solong. Hindi ko alam kung talagang para saan ba ang gobyernong ito. Sa dami niyang tinukhang na mahihirap, sa dami niyang namatay, na nakikilaban para sa kapaligiran. Sa dami niyang namatay dahil sa perwisyo kapaligiran. Parang ayaw pang tigilan ni Duterte ang perwisyo pagmimina. Gusto pa niya atang maulit ang nangyari sa Cagayan de Oro, nangyari sa Bisaya, nangyari sa Cagayan. Pakita ba kayo na mangyari yun? Ngayon, ulitin ko, meron kang isang kalihim ng DNR na gustong tapusin na ang perwisong yan. Pero patuloy pa rin ata ang korupsyon sa Kongreso. Marami pa rin mga congressman ng mga minero na ang gusto ipagpatuloy ang paninira ng ating kapaligiran, ipagpatuloy ang perwisyong pagmimina upang patuloy na maghihirap ang taong bayan, lalo na ang mga magsasaka, mangingisda, magpapakaistahan at mga manggagawa. Lagi na lang bang ganyan na ang biktima ng mga laking kumpanya ng korporasyon ay ang mga maliliit? Kaya mga bayan, hindi pa tapos ang laban ng EDSA. Ipagpatuloy natin ang laban ito hanggang tuloy-tuloy ang tagumpay ng sambayanan. Hanggang mawala ang perwisyong pagmimina at mawala ang mga perwisyong politiko sa ating bayan. Kaya mga bayan, paghandaan natin ang tuloy-tuloy na laban para sa maayos na kapaligiran, para sa ating kinabukasan, para sa kalayaan, sa perwisyong pagmimina. Mabuhay po kayong lahat. Sali ako! Mula naman po sa sektor ng Indigenous Peoples, tinatawagan po natin, Gina Conching Calzado!
Mabuhay ang mamamayang lumalaban para sa kapakanan ng mamamayan, lalong higit ang mga katutubong mamamayan ng Pilipinas. Kahapon ito, iginagagalak ko po na sabihin na ang mga katutubong ng bansa ay nakakaranas ng unti-unting karahasan at inaasahan kung hindi masusupil habang bago pa lamang ito ay babalik at babalik ang Marsalo. Sinasabi po ng kasalukuyang administrasyon na hindi magbababa ng Marsalo, ngunit sa aming mga lugar, lalo higit sa mga kalayunan, punong-puno ng takot ang bawat pamilya sa kanya-kanyang bahay. Kung noong mga panahong nagdaan, nabubuhay kami at pwede bang gumala sa oras hanggang alas 8 ng gabi, na sa ngayon, oras na pagdilim, natatakot na, lalo na ang kabataan, na gumala pa sa kanilang mga kaibigan. Tunay pong naniniwala ang katutubong mamamayan na ang tanging magpapabago sa kasaysayan, sa kalagayan, ay ang tunay na revolusyonaryong mamamayan, kung saan ito po ay bubuuin nating lahat. Hindi ko po pwedeng sabihin ang kalagayan ng mga katutubong ng bansa. Ang babanggitin ko lamang po ngayong hapon ay ang karanasan sa aking lugar. Na alam ko po ang karanasan namin ay karanasan din sa iba pang lugar ng aming mga kasamahang katutubong ng bansa. Bukod sa walang kasiguruhan, ang aming mga lupaing ninuno na hindi na ipapatupad ng tama ang IPRA-law, bukod sa patuloy na pagpapatupad ng mga pulisiyang nakakasira ng kalikasan, nakaambang ituloy pa rin po ang planong Centennial Dam na sinimulan po ito sa panahon pa ni Marcos. Malinaw na indikasyon po ito na babalik ang diktadorya sa kasalukuyang administrasyon. Kami po ay ayaw ng makipaglaban. Hindi namin kaya ng may armas. Ang sa amin pong pinapanawagan na sana ang tamang mga batas at ang tamang mga implementasyon nito ay siyang ipatupad at hindi ang supilin ang katutubong mamamayan na nanatiling nanahimik sa mahabang panahon at ngayon ay nakikiisa sa malawak na mamamayan upang igiit ang tunay na karapatan hindi lamang ng katutubo at ang lalong higit ng malawak na naapi at pinagsasamantalahan ng lipunan. Sa aming pong pagkaalam, ang aming inaasahan na itinalaga na sekretary ng DNR na si Secretary Lopez na sa kasalukuyan ay pinagtutulong-tulungan upang tanggalin sa kanyang posisyon upang ilagay ay ang mga pagtitiwalaan upang higit na linlangin ang mga kawawang katutubo na walang kinalaman o hindi alam kung paano na napagsasamantalahan ng lipunan. Nananawagan po kami na suportahan ang kasalukuyang sekretary sapagkat naniniwala po kami siya ay makakalikasan, makabamamayan at makakatulong lalo na sa kasalukuyang sitwasyon na alam po naman natin na kabi-kabila ang nangyayaring kalamidad hindi lamang dito sa bansa kundi sa buong daigdig. Seryoso po sana nating tingnan at pag-aralan ang mga pangyayaring ito, ang mga pulisiya ay binababa na hindi naman tunay at makatotohanang magpoprotekta sa ating mga lehitimong karapatan. Kami pong mga katutubo, ang buhay ay nakadepende sa kagubatan. Alam namin at hindi po kami tumututol na itayo ang proyekto ng Centennial Dam kung ito nga po ay tunay na susuporta sa kakulangan ng tubig dito sa Kamaynilaan. Ngunit sa amin pong pag-aaral, hindi po ito ang katotohanan. Sa halip ay upang tugunan ang interes ng mga dayuhang negosyante sa bansa. At sirain ang mayamang kalikasan na kung saan ang aming kultura ay nakadepende sa mayamang
ng kagubatan. Dahil po dito, tuloy-tuloy po kaming nananawagan, hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon at sa halip, ihanda po natin ang sabay-sabay ang kapakanan ng susunod na saling lahi. Mabuhay po ang mamamayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Kakang Ching. Maraming salamat po. Nakita natin, sa hanay ng labor, sa hanay ng kababaihan, sa hanay ng IDs, ng farmers. Nakita natin yung power of iba't ibang sektor, pero dito sa issue ng kalayaan, tayo ay nagsasama-sama. Kaya nakikita nga rin natin na napakarami pang grupo na dumadating at nagpapahiwatig ng kanilang suporta. Nagpa-browse tayo kanina online at I think napakarami na nagpo-post ng The Power of We sa mga tao na narito. Handang-handa na silang maglabas ng kanilang mga placard mamayang gabi sa programa kasama ng mga kabataan. Oo, yung Night of Madness. So, dun sa mga iba pang hindi